Iniwala naman ng isang political analyst na hindi basta-basta magigiba ang magandang relasyon ng Pilipinas at Amerika sa binitawang pahayag ni Pangulong Duterte laban kay US President Barack Obama. Sinabi ni Professor Prospero de Vera, eksaherado rin ang ilang pahayag na posibleng hindi na tayo tulungan ng Estados Unidos sa usapin ng West Philippine Sea. Si Jandy Amoroso sa detalye. Nananatiling matibay ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, bagaman nakansela ang pagpupulong sana ni Pangulong Duterte at US President Barack Obama dahil sa binitiwang prangkang pananalita bago dumalo sa ASEAN meeting. Ito ang nilinaw ng political analyst na si Professor Prospero de Vera sa panayam ng programang Liwanagin Natin. Aniya hindi maaapektuhan ang pahayag ni Duterte sa tibay ng relasyon ng dalawang bansa at walang dapat ipag-alala. Marami silang common interest na mataas ang level of trade, magkakampi sila sa maraming international issue, especially sa UN, at meron silang common na concern sa West Philippine Sea. So yung matagal na at makasaysayang relasyon ng Pilipinas at yung kanyang current relations ay matibay. Palagay ko hindi naman ito basta ibabaliwala dahil hindi matutuloy ang usapan sa pagitan ng dalawang Pangulo. Sinabi pa ni De Vera na pagiging exaggeration na rin lamang umano ng taong bayan ang sinasabing hindi natutulungan ang Pilipinas tungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Usually naman ang relasyon ng dalawang bansa, ang talagang nagtatrabaho niyan ay yung mga foreign affairs people. So kung ang kinakabahan ng iba ay bigla na lang hindi na magbibigay ng foreign assistance ang Estados Unidos o biglang hindi natutulong doon sa common problem sa West Philippine Sea, palagay ko yan exaggeration naman yung naiisip nilang yan. Tungkol naman sa usapin sa state of lawless violence o state of national emergency, muli nitong pinaliwanag na hindi ito martial law at mahirap na itong ibalik. Hindi ako kinakabahan tulad ng marami na ito'y magiging unang hakbang para magkaroon ng martial law, etc. Dahil iba na ang konteksto ng martial law ngayon, ng pag-declare martial law. Yung mga nagsulat ng Constitution ay noong 1987 ay naglagay ng napakaraming provision sa Constitution para siguruhin na hindi pwedeng abusuhin ang pag-declare ng martial law. Lubos naman anyang nasaktan si Professor de Vera sa kanyang nababasa sa social media dahil imbes na makisimpatiya sa nangyayari sa ating bansa ay niyuyurakan pa ito ng ating kapwa Pilipino, lalo na ang ating Pangulo. Maraming mga kababayan natin ang kung ano-ano dinudugtong sa nangyari sa Davao. Para sa akin, mahalaga na sa panahong ganito na merong crisis o merong trahedya, na lahat ng Pilipino ay magkasundo. Let us unite and rally behind the President and behind the police and the armed forces. Medyo masakit yung nababasa ko at I condemn in the strongest terms. Yung mga lumalabas sa Facebook na meron pang insinuation na ito daw kagagawa ng administrasyon, kagagawa ng Pangulo. Alam mo, bakit pag may nangyaring trahedya sa ibang bansa, lahat tayo sa Facebook pinipaste natin. Pero pag nangyari sa atin, bakit hindi tayo magkasundo na ito'y talagang trahedya, walang may gusto nito, tayo pare-parehong Pilipino at ang namatay ay mga Pilipino, kaya dapat tayo magsama-sama. Binigyan diin pa ni De Vera na sa halip na hinuhusgahan ng Pangulong Duterte ay magtulungan na lamang ang bawat Pilipino para sa ating bansa. Para sa akin, kailangan, kailangang malinaw yung mga gagawin ng pamahalaan at malinaw din na kailangan nila tulong ng taong bayan. Para sa Eagle News, Jandy Amoroso, IM125.